Noong taong 2026, ang Ministry ng Depensa at Ministry ng Edukasyon ng Israel ay sabay na nagdeklara ng isang pambansang state of emergency. Ang pangunahing dahilan ng hakbang na ito ay ang biglaang pagtaas ng 513% sa bilang ng mga mamamayan ng Israel na bumibisita sa Pilipinas kumpara sa nakaraang taon, na nagdulot upang ang salitang Pilipinas ay kumalat na parang isang panlipunang penomena sa buong Israel. Ang rurok ng krisis na ito ay isang insidente kung saan dis-elitistang mag-aaral mula sa isang internasyonal na paaralan na nasa isang study tour sa Pilipinas, ang sabay-sabay na tumangging umuwi sa kanilang sariling bansa sa gitna ng tumitinding banta ng malawakang digmaan laban sa Iran. Ang hakbang na ito ng mga kabataan na itinuturing na pag-asa at kinabukasan ng Israel na lantaran nilang ipinahayag sa gitna ng Maynila ay sapat na upang gulatin ang buong mundo at ang mga internasyonal na media. Lahat sila ay nagkaisa sa pagsasabing, hindi ba't ito ang tunay na lupang pangako ng Diyos? Sa gitna ng grupong iyon ay si Yara, anak na babae ng isang mataas na opisyal ng Israel Defense Forces, IDF. 3 araw matapos dumating sa Maynila, tinawagan niya ang kanyang mga magulang at inihayag ang kanyang matibay na desisyong mag-aral sa Pilipinas. Higit pa rito, sa mismong araw ng kanilang naka-schedule na pag-uwi, siya ay nagtago at nawala. Iginigiit na hindi niya iiwan ang Pilipinas, isang hakbang na mabilis lumala at naging isang ganap na pambansang krisis. Kaya ano nga ba ang eksaktong nakita ng mga elitistang kabataang Israeli na kilala bilang nangungunang 1% ng kanilang lipunan sa bansang Pilipinas? Ang pangalan ko ay Yara. Ako ay 18 taong gulang at nakatira sa isang marangyang penthouse sa Tel Aviv, ang sentro ng Israel. Subalit, sa loob ng 6 taon ng aking buhay, hindi ko kailanman naranasang pagmasdan ang napakagandang tanawin ng dagat ng may kapayapaan sa aking puso. Lalo na nitong mga nakaraang araw, ang dagat na iyon ay hindi na simbolo ng kalmado. Ito ay naging hangganan ng takot, isang paalala na hindi namin alam kung kailan may mga misil na lilipad patungo sa amin. Ang tatay ko ay isang opisyal sa Israel Defense Forces. Hindi ko maaaring sabihin ang pangalan ng kanyang unit o ang kanyang ranggo dahil ito ay isang lihim ng estado. Ngunit ang alam ko lang, ang tatay ko ay laging may nakasukbit na baril na puno ng totoong bala sa kanyang baywang kahit pa siya ay natutulog sa loob ng aming bahay. Mula nang magsimula ang krisis at sigalot militar, bihira na siyang umuwi. Siya ay nagkukulong sa isang underground command bunker, patuloy na nakatitig sa mga radar screen habang pinamumunuan ang mga operasyon. Ang nanay ko naman ay isang CEO na namumuno sa isang global cybersecurity software company. Sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa ng aking mga magulang, ang buhay ko ay laging puno ng perpektong pagpaplano at walang katapusang pagbabantay. Ang internasyonal na paaralan na pinapasukan ko, ang Harel, ay isang prestihiyosong institusyon na naghuhubog sa mga elitista upang pamunuan ang kinabukasan ng Israel. Ang tatay ni Tamar, na isa kong kaibigan, ay isang kasalukuyang miyembro ng parlamento. At ang ina naman ni Noam, isang lalaking kaklase na laging kasama namin, ay isang mahistrado sa Korte Suprema. Mula pa pagkabata, sinanay na kaming maging bihasa sa 4 na wika at pinag-aralan namin ang advanced calculus, pati na rin ang computer programming. Ngunit may isang asignatura na mas mahalaga kaysa sa anumang elitistang edukasyon. Ito ay ang pagsasanay sa pagpapaputok ng totoong bala, pagtugon sa mga atake ng kemikal na armas, tamang pagsusuot ng gas mask, at mga taktika ng pag-iwas upang makaligtas mula sa mga pagsabog. Sa paningin ng iba, ang aming buhay ay tila napakagara. Mayroon kaming mga modernong skyscraper, umaapaw na yaman, at isang kinabukasang tiyak na magiging matagumpay. Ngunit alam na alam namin sa aming mga sarili na ito ay isang gintong hawla lamang. Kahit pa habang nasisiyahan kami sa isang matamis na almusal, kasama ang mga kaibigan sa isang magarbong kafe, sa sandaling may makita kaming isang bag na walang nagmamay-ari sa ilalim ng mesa, kailangan naming agarang ihinto ang pagkain, lisanin ang lugar, at i-report ang insidente sa hinalang isa itong bomba. Sa tuwing papasok kami sa isang malaking department store o mall, ang mga armadong security guard na may bitbit na M16 rifles ay nakatayo sa pasukan, mahigpit na sinusuri ang bawat nilalaman ng aming mga bag. Pagkatapos lamang pumasa sa inspeksyong iyon kami papayagang pumasok sa gusali. Para sa amin, ang tumitinding tensyon
at ang patuloy na pangamba para sa aming kaligtasan ay isang pangkaraniwang bagay, kasing normal ng hanging aming nilalanghap. Tiyak na hindi ko makakalimutan ang tagpo sa loob ng aming silid-aralan noong araw na pinagdesisyonan namin ang destinasyon ng aming study tour para sa aming huling taon. Ang araw na iyon ay ang rurok ng tensyong militar sa pagitan ng Israel at Iran. Ang mga breaking news ay paulit-ulit na nagbabalita tungkol sa posibilidad ng isang malawakang airstrike. Eksakto sa kasagsagan ng aming espesyal na klase sa pisika tuwing umaga, isang matining at nakakakilabot na sirena ang umalingaw-ngaw sa buong paaralan, bumasag sa katahimikan ng silid-aralan. Red alert! Ballistic missiles approaching! Agad na nagtago ang lahat. Sa sandaling marinig namin ang mekanikal na boses mula sa mga speaker, naintindihan namin na hindi lang ito basta ordinaryong rocket. Ito ay babala para sa isang ballistic missile na inilunsad mula mismo sa kalupaan ng Iran. Kinagat namin ang aming mga labi habang nagtatago sa ilalim ng aming mga desk. Pagkatapos, kasunod ng kalmadong senyas ni Teacher Galia, lahat kami ay tumakbo patungo sa bomb shelter na matatagpuan 6 na palapag sa ilalim ng lupa sa dulo ng pasilyo. Sa tuwing kami ay tumatakbo pababa ng hagdan patungo sa ilalim ng lupa, ang amoy ng amag at lumang bakal na lumulutang sa mabanas na hangin ay sumusugat sa aming mga dibdib. Sa wakas, ang mabigat na pintong bakal ay sumara ng may mabigat na kalabog at ang bomb shelter ay tuluyang nasil. Sa madilim na espasyong iyon, kami ay nagsisiksikan, nagbabahagi ng init ng aming mga katawan at pinipigil ang aming hininga. Kailangan lang naming tiisin ang pinaka-nakakatakot na nibintang segundo ng aming buhay. Sa mga oras na iyon, mula sa malayong atmosfera sa itaas, tulad ng isang kalasag na nagpoprotekta sa kalangitan, ang aming mga interceptor missiles ay dumadagundong upang salubungin ang mga lumilipad na ballistic missiles. Sa sumunod na segundo, ilang serye ng malalakas na pagsabog ang narinig at isang malaking panginginig ang yumanig sa buong bomb shelter. Ang mga pinong alikabok ng konkreto ay nahulog mula sa kisame na parang nagniniyebe. May mga nagdasal, may mga nagtakip ng kanilang mga tainga. Sa kulay abong kadilimang iyon, kalmadong nagsalita si Teacher Galia. Ang destinasyon ng study tour natin para sa huling taon na ito ay napagpasyahan na. Pupunta tayo sa Maynila, Pilipinas. Aalis tayo sakay ng eroplano bukas ng gabi. Sa sandaling mabitawan ng mga salitang iyon, ang bomb shelter ay binalot ng isang kaguluhang mas malakas pa kaysa sa pagsabog sa ibabaw ng lupa. Sumigaw si Tamar. Hindi makapaniwala ang kanyang mukha. Teacher, Pilipinas, sa ganitong sitwasyon, totoo ba? Ang buong gitnang silangan ay nasa bingit ng digmaan tapos pupunta tayo sa Asia? Dagdag pa niya, isa pa, ang Pilipinas ay bansang may tumitinding tensyon sa bansang Tsina sa West Philippine Sea, di ba? Paniguradong hindi rin ligtas doon. Si Noam, na nasa tabi niya, ay huminga rin ng malalim at sinabing, tama, kung ganoon, mas mabuti pang pumunta tayo sa mga tahimik at mapayapang lugar tulad ng Alps sa Europa o sa New Zealand. Araw-araw na nga tayong nagtatago sa bunker dito, bakit kailangan pa nating magbakasyon sa isa ring lugar na puno ng tensyon? Sumabog ang mga boses ng pagkadismaya ng mga kabataan sa loob ng bomb shelter. Para sa amin, ang Pilipinas ay isang bansang mabilis umunlad, nag-export ng mga semiconductor at may malaking ekonomiya. Ngunit sa parehong pagkakataon, iniisip din namin na ito ay isang mapanganib na lugar tulad ng Israel na humaharap sa isang higanteng banta at laging nababalot ng anino ng posibleng digmaan sa karagatan. Nang hapong iyon, malinaw ko pang naaalala ang sandaling inabot ko ang form ng pahintulot para sa study tour sa aking ama na umuwi sa bahay matapos ang ilang araw na pagkawala. Hinampas ng aking ama ang marmol na mesa gamit ang kanyang kamao, ipinapakita ang kanyang matinding galit. Yara, naiintindihan mo ba ang sitwasyon natin ngayon? Nasa bingit tayo ng malawakang digmaan laban sa Iran. Ito ay isang pambansang state of emergency, tapos gusto mong pumunta sa Pilipinas? Nagpatuloy ang tatay ko na may mas matalim na tono. Ang Pilipinas ay hindi rin isang ligtas na bansa. Laging may tensyon doon laban sa Tsina. Kung may sumiklab na krisis doon, malaking puwersang militar ang maghaharap. Hindi ko papayagang pumunta ang kaisa-isa kong anak na babae sa isang bansang nasa ganyang sitwasyon. Huwag mo nang tignan ang namumulang mga mata ng aking ama at ang panginginig ng kanyang boses. Sa mga oras na iyon, binalot ako ng isang kakaibang pakiramdam. Habang mas lalong tumututol ang aking ama, mas lalong nag-aalab ang isang kakaibang kuryosidad sa aking dibdib.
Ang bansang iyon, na katulad ng Israel o higit pa, ay namumuhay rin sa isang kapaligiran na may matinding banta sa seguridad. Ngunit bakit ang mga Pilipinong nakikita ko sa mga video ay tila napakasaya at laging nakangiti? Sa mga vlog na napanood ko, ang mga kabataan ay naglalakad sa tabing dagat o sa mga parke sa gabi, kumakain ng mga street food tulad ng isaw at taho habang nagtatawanan. Ang tanawing iyon ay tila napaka-imposible at hindi makatotohanan para sa akin. Sinabi ko sa aking ama, "Papa, gusto kong makita ng sarili kong mga mata kung ang kapayapaan sa bansang iyon ay totoo o isang ilusyon lamang na ginawa para sa kamera." Malapit na rin akong sumapit sa edad kung saan kailangan ko nang magsuot ng uniforme ng militar natin. Pakiusap, payagan niyo akong makita at matutunan kung ano ba talaga ang hitsura ng kapayapaang pinoprotektahan natin kapalit ng pagtaya sa ating mga buhay. Nang gabing iyon, paulit-ulit kong kinumbinsi ang aking ama. Matapos ang mahabang pananahimik, nagsalita ang aking ama ng may mabigat na tono. Kung sakaling magkaroon ng emergency, agad kang tumakbo at magtago sa embahada ng Israel sa Maynila. Kung ipapangako mo iyan, papayagan kitang pumunta. Sa ganoong paraan ko nakuha ang pahintulot upang makapunta sa Pilipinas. Subalit, noong gabi bago ang aming pag-alis, ang inilagay ko sa aking maleta ay hindi mga magagandang damit o mga pampaganda na nakikita ko sa mga beauty vlogs. Itinago ko ang isang napakaliit na military-grade GPS tracker sa pinakailalim ng aking malaking maleta. Bilang paghahanda sakaling madukot ng mga terorista, nag-ipit din ako ng mga manipis na nakatuping US dollars sa pagitan ng mga pahina ng aking pasaporte. Ang maghinala sa ibang tao at kumilos batay sa pinakamalalang sitwasyon ng digmaan iyon ang realidad ng mundo na itinuro sa akin sa loob ng 18 taon. Sa araw ng aming pag-alis sa Ben Gurion International Airport sa Tel Aviv, ang mga pagsusuri sa seguridad ay ginawang mas mahigpit kaysa sa dati. Ang mga breaking news tungkol sa patuloy na sigalot militar sa buong gitnang silangan ay patuloy na umaalingaw-ngaw mula sa mga speaker ng paliparan. Naroon ang matatalim na tingin ng mga special forces na armado ng buo, ang tunog ng paghinga ng mga bomb-sniffing dogs at ang matutulis na tunog ng pito na umaalingaw-ngaw sa buong terminal. Ito ay mga tunog na nakakasakal at nakakapagpataas ng tensyon, ngunit sa parehong pagkakataon, ito rin ang mga tunog na nagbibigay sa amin ng kapayapaan ng isip na kami ay mabubuhay. Sa ilalim ng matinding tensyon, sumakay kami ng eroplano. At matapos ang mahigit 10 oras ng mahabang biyahe, ang kalmadong boses ng kapitan ay narinig mula sa mga speaker sa loob ng eroplano. Mga pasahero, ang ating eroplano ay lalapag na sa Ninoy Aquino International Airport. Malapit na tayo sa ating destinasyon. Ang lokal na oras ay 2:33 ng madaling araw. Sa sandaling sumayad ang mga gulong ng eroplano sa runway, isang banayad na pag-alon ang naramdaman sa katawan ng sasakyan. At sa labas ng bintana, bumungad ang hindi mabilang na mga ilaw na hindi pa namin nakikita kailanman. Napalunok ako sa aking tuyong lalamunan at mahigpit na kinuyom ang bulsa ng aking jacket. Ang aking mga kaibigan at ako ay lumabas ng eroplano na may matigas na balikat at tensyonadong mga ekspresyon. Inakala kasi namin na hahakbang kami sa isang sentro ng tensyon sa Asya. Subalit sa sandaling pumasok kami sa terminal ng paliparan, ang inaasahan naming tensyon ay dumating sa anyo na hindi namin kailanman inasahan. Nanigas kami sa aming kinatatayuan na parang mga bato na walan ng salita. Ang konsepto ng mundo na aming pinaniniwalaan ay mabilis na nag-umpisang gumuho sa gitna ng napakagandang at nakakasilaw na kaliwanagang iyon. Hinawakan ng mahigpit ni Tamar ang braso ko at bumulong na tila nanginginig. Ito ba talaga ang Earth? Ang unang nakakuha ng aming atensyon ay ang hindi kapani-paniwalang liwanag. Para sa amin na nasanay sa malalamlam na fluorescent lights sa loob ng bomb shelters at sa madilim na gabi ng Tel Aviv dahil sa mga light restriction bilang pag-iingat sa mga pag-atake, ang liwanag ng Manila Airport ay isang malaking visual shock. Ang kisame ay hindi pangkaraniwang mataas at ang malawak na sahig ay sumasalamin sa ilaw kaya hindi namin matukoy kung marmol ba ito o hindi. Ngunit ang mas lalong nagpagulat sa amin kaysa sa mararangyang pasilidad na ito ay napansin ni Noam. Hinawakan niya ang balikat ko habang lilinga-linga, namumutla ang mukha at sinabing, "Yara, nasaan ang mga armadong sundalo? Bakit walang may hawak ng mahahabang armas dito sa airport?" Sa Ben Gurion Airport sa Tel Aviv kung saan kami nanggaling, may mga special forces personnel na may hawak na M16 rifles
na puno ng totoong bala sa bawat pasilyo. Ang mga armored vehicle ay nagbabantay sa mga gate entrance, nakatutok ang kanilang mga baril sa unahan. Lalo pa ngayon na napakataas ng tensyon sa gitnang silangan, ang seguridad ay mas naging mahigpit. Ngunit dito sa malaking pintuan ng Pilipinas, walang makikitang mga armadong sundalo at maging ang mga heavily armed security guards ay hindi mahagilap. Sa halip, ang lumitaw sa harapan namin ay isang maliit na robot na dahan-dahang gumagalaw sa sahig habang nagpapakita ng isang nakangiting icon sa screen nito. Naglilinis po, makikiraan po ng konti, sabi ng robot sa wikang Tagalog habang tahimik na dumadaan sa tabi ng aking mga paa. Sa sandaling iyon, napasigaw ng mahina si Tamar sa likuran ko dahil sa gulat at napaigtad na parabang nakakita siya ng bombang gumugulong sa sahig. Binulungan ako ni Noam sa tainga, ang seguridad ba talaga sa airport na to ay okay lang? Kung ganito kabukas, paano kung may mga teroristang magpasok ng bomba? Napalunok ako ng tuyong laway at tahimik na tumango. Wala pa kaming alam tungkol sa tunay na mukha ng bansang Pilipinas. Naguluhan kami sa malaking pagkakaiba sa pamamahala ng seguridad sa pintuan ng malaking bansang ito kumpara sa amin. Naisip pa nga namin na marahil ang mga Pilipino ay may mapurol na kolektibong kamalayan pagdating sa seguridad dahil walang makikitang mga armadong sundalo sa isang mahalagang pasilidad na tulad nito. Kaba sa aming mga dibdib ang daladala namin habang naglalakad patungo sa linya ng imigrasyon. Handa na kaming isalang sa isang mahigpit at nakaka-pressure na interogasyon. Sapagkat tuwing iniaabot namin ang aming pasaporte ng Israel, madalas kaming ituring na mga taong kailangang bantayan sa maraming paliparan sa mundo, pinapatawag sa gilid para imbestigahan o pinapabuksan ang lahat ng aming mga bagahe. May karanasan ka ba sa militar? Marunong ka bang gumamit ng pampasabog o mabibigat na armas? May koneksyon ka ba sa mga armadong grupo sa gitnang silangan? Inimagine ko ang mga tanong na iyon nang paulit-ulit sa aking isipan habang naghihintay ng aking turno. At sa wakas, ako na. Kinuha ng immigration officer ang pasaporte ko, iniangat ang kanyang mukha at tinignan ako. Sa sumunod na segundo, ngumiti siya ng napakatamis at sinabi sa wikang Ingles, "Mabuhay! Welcome to the Philippines!" Iyon lang, walang mapaghinalang tingin o anumang ekspresyon ng pagiging alisto. Sobra akong nagulat kaya nanigas ako sa kinatatayuan ko. Bigla na lang, isang airport information staff ang lumapit mula sa gilid. Otomatikong nanigas ang katawan ko. Akala ko magsisimula na ang seryosong interogasyon, kaya mahigpit kong hinawakan ang strap ng aking backpack hanggang sa pumuti ang aking mga daliri. Ngunit ang staff ay nagsalita sa isang matatas at napakabait na Ingles. "Students on a study tour? Yes. If you use this smart pass lane, you can exit much faster without waiting in line. Gusto nyo bang ituro ko ang daan?" Sumunod kami sa kanya na medyo tulala pa rin patungo sa modernong gate. Pagkascan ng barcode ng pasaporte ko at humarap ang mukha ko sa kamera, bumukas ang glass gate nang walang ingay sa loob ng wala pang 2 segundo. Napakabilis, napaka-natural. Sa malaking paliparang ito, ang namamahala sa amin ay hindi mga armadong sundalo na may matitigas na mukha, kundi isang hindi nakikitang sistema na perpektong idinisenyo. Ito ay hindi isang nakakasakal na kontrol, kundi isang tahimik at palakaibigang pamamahala na tila isang lambat na walang anumang butas. Nang makarating kami sa harap ng baggage claim carousel, muli kaming nagulat. Ang electronic signboard sa itaas ay nagpapakita na darating ang mga bagahe sa loob ng 3 minuto. At tama nga, eksakto sa pagpatak ng 3 minuto sa orasan, lumabas ang maleta ko na dumadausdos sa ibabaw ng conveyor belt. Hindi ko sinasadyang lumingon-lingon. Bigla akong nakaramdam ng hiya sa aking sarili na mahigpit na nakahawak sa handle ng trolley habang may mapaghinalang tingin sa mga tao sa paligid, natatakot na baka may magnakaw ng aking bagahe. Matapos makumpleto ang lahat ng proseso, lumabas kami ng airport. Ang hangin sa gabi ng Pilipinas ay mainit at medyo malagkit sa pisngi, ngunit sa isang kakaibang dahilan, pakiramdam ko ay nakakapanibago ito. Isinakay namin ang aming mga bagahe sa naghihintay na malaking limousine bus at sumandal sa malalambot na upuan. Habang ang bus ay nagsisimulang baybayin ang malawak na Skyway Express na tumatawid sa Kalakhang, Maynila, ang smartphone sa aking bulsa ay mabilis na nag-vibrate. Ito ay mensahe mula kay Papa. "Yara, nakarating na ba kayo ng maayos sa airport? May panganib ba sa paligid? Ilang armadong gwardya ang nakatalaga sa airport? Ang sitwasyon dito ay medyo matindi ngayon. Huwag kang magpapakampante." Tinitigan ko ang screen sandali.
Tiyak na nag-aalala siya sa akin. Habang nasa loob pa rin ng underground command bunker, binabantayan ang radar screen. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang tanawin sa gabi ng Metro Manila ay malawak na nakalatag. Tila ba ito ay natutulog, ngunit nagniningning ng maliwanag at tahimik na humihinga. Habang nakatitig sa mga ilaw na iyon, dahan-dahan akong nag-type ng sagot. Pa, ang lugar na ito ay ganap na naiiba sa mundong kilala ko. Walang makikitang mga armadong sundalo, walang naririnig na mga sirena ng pulis. Ngunit nakakagulat, pakiramdam ko ay mas ligtas ako rito kaysa sa bahay natin sa Tel Aviv na napapalibutan ng 3 patong na bakod na bakal. Pinindot ko ang send button at tahimik na huminga ng malalim. Ang bus ay mabilis na tumakbo patungo sa sentro ng Makati at BGC na naliliwanagan ng mga kumikinang na ilaw. At wala pang 30 minuto matapos pumasok ang aming bus sa pangunahing kalsada ng lungsod, nakita ko ang isang eksenang nagpapagduda sa aking sariling mga mata. Lampas 2:00 na ng madaling araw. Isang batang babae na nakasuot ng maikling palda ang naglalakad ng mag-isa sa gitna ng kalsada. Siya ay may suot na earphones at nakatingin sa screen ng kanyang smartphone, naglalakad ng kalmado na parang nagpapasyal lang sa gitna ng sikat ng araw. Wala siyang kasamang mga kaibigan o security guard. Ngunit kahit katiting, wala siyang pinapakitang pangamba o pagkaalisto. Teacher, tignan niyo yon. Yung babae, naglalakad siya ng mag-isa, di ba? Nang hindi ko napigilang magsalita, agad ding inilapit ni Tamar at Noam ang kanilang mga mukha sa bintana at tumingin sa labas. Ang tagpong iyon ay hindi maiisip sa aming bansa. Kahit sa kalagitnaan ng araw, ang paglalakad ng mag-isa para sa isang babae ay minsan nang itinuturing na mapanganib. At sa kasalukuyang state of emergency sa amin, ang paglabas sa gabi ay isang aksyong nagbabanta sa buhay. Sa kahit anong maunlad na bansa sa mundo, mahirap makakita ng isang babaeng naglalakad ng ganun na walang kalaban-laban sa kalsada sa ganitong oras ng madaling araw. Sa sandaling iyon, mabilis na tumibok ang puso ko. Ito ang perpektong tanawin ng kalayaan na pinapangarap ko sa loob ng 18 taon na inakala kong hindi nag-e-exist sa ibabaw ng mundong ito. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa aming hotel. Nang matapos kaming mag-ayos ng mga gamit at humiga sa kama, 2:30 na ng madaling araw. Kahit pagod dahil sa jet lag, hindi ako makatulog dahil ang tanawing nakita ko sa pangunahing kalsada kanina ay hindi maalis sa isipan ko. Sa sandaling iyon, ang bumasag sa katahimikan ng kwarto ay ang tunog ng kumakalamkong sikmura. Si Tamar, na nakatitig sa kisame mula sa kabilang kama, ay bahagyang ngumiti. Yara, gutom na rin ako. Pakiramdam ko mamatay na ako. Sa eroplano lang naman tayo kumain, di ba? Tara, maghanap tayo ng pagkain. Hindi ko sinasadyang sumagot, pero may mga tindahan bang bukas sa ganitong oras? Sa Tel Aviv, lahat ng tindahan ay sarado na ng 2:00 ng madaling araw. Saka, nasa ibang bansa tayo, hindi ba mapanganib na lumabas? Sumagot si Tamar na parang may naisip na nakita sa labas ng bintana. Nakita mo naman kanina mula sa bus, di ba? Marami pang tindahan na bukas ang mga ilaw. Kaming mga gutom na hindi makatulog ay medyo nag-aalangan. Ngunit bilang pag-iingat, kumatok kami sa kwarto ni Teacher Galia. Hindi pa siya natutulog. Teacher, pasensya na po. Gutom na po kami. Pwede po ba kaming pumunta sa convenience store sa tapat ng hotel sandali? Nag-isip sandali ang guro at saka sumagot. Kung dyan lang sa tapat ng hotel, sige, pwede. Pero huwag na huwag kayong lalayo. Siguruhin niyong makakabalik kayo sa loob ng 20 minuto. At kung may makita kayong kahina-hinalang tao, bumalik agad kayo sa hotel. Matapos makakuha ng pahintulot, sumakay kami sa elevator pababa sa lobby at itinulak ang revolving door ng hotel para lumabas. Paglabas namin, hindi sinasadyang napatigil kami. Kasabay ng mainit at mahalumigmig na hangin sa gabi, naramdaman namin ang isang kakaibang kapayapaan na hindi pa namin kailanman naranasan. Walang madidilim na lugar o kahina-hinalang mga kanto na makikita. Ang mga kalsada ay kumikinang na parang araw at ang mga 24-hour convenience store tulad ng 7-Eleven sa iba't ibang paligid ay naglalabas ng liwanag na parang mga parola. Nang may pag-iingat, binuksan namin ang salaming pinto ng convenience store sa kabilang kalsada. Welcome. Good morning po. Isang lalaking part-timer na mukhang estudyante pa ang nag-angat ng kanyang mukha mula sa kanyang smartphone at bahagyang yumuko. Pumasok kami sa loob ng may kaunting kaba. Sa mga estante,
May dosena-dosenang klase ng cup noodles, mga siopaw sa steamer, at mga deboteng gatas at inumin na nakasalansan ng maayos. Lahat ba to pagkain? Namamanghang, sabi ni Noam. Kung magsisimula ang giyera ngayon at matrap tayo sa bunker, makakatagal tayo ng 1 taon kung nandito tayo. Sa Israel, kapag may mga palatandaan ng digmaan, ang pagkain at mga pangunahing pangangailangan sa mga supermarket ay mawawala sa loob lamang ng 1 araw. Ang mga estante ay mababakante at ang mga tao ay mag-aagawan upang bumili ng mga gamit. Ngunit sa convenience store na ito sa lungsod, umaapaw ang pagkain. Bawat isa sa amin ay pumili ng cup noodles at kumuha rin ako ng choco milk drink at isang tinapay. Habang nagbabayad, masiglang itinuro ng cashier kung paano gamitin ang microwave oven gamit ang kanyang matatas na Ingles at nakangiting kilos. Lumabas kami ng tindahan at naupo sa mga upuang may payong na nakalagay sa labas at doon namin inenjoy ang aming mainit na cup noodles, 2:30 na ng madaling araw noon. Sa Israel sa ganitong oras, ang mga sasakyan ng pulis na may mga armored vehicle sa unahan ay nagpapatrolya habang umaalingaw-ngaw ang mga sirena o kaya ay papahintuin kami sa mga night checkpoint. Ngunit sa kalsadang ito sa Maynila, ang mga opisyanang nakasuot pa ng lanyards mga call center agents na mukhang pagod mula sa night shift ay naglalakad habang nakangiti. May ilan ding mga kabataang nagtitipon, kumakain ng snacks at masayang nagkukwentuhan. Uy, tignan nyo yon! Pinigil ni Tamar ang kanyang kamay sa paghigop ng sabaw ng noodles at itinuro ang kabilang kalsada. Sa pasukan ng isang eskinita, hindi kalayuan sa convenience store, may isang maliit na tindahan. Ang karatula nito ay nagsasabing nagtitinda ito ng ice cream at mga lokal na pampalamig. Bukas ang mga ilaw nito at maluwang na nakabukas ang pinto. Ngunit nakakapagtaka, walang ni isang tao na makikita sa loob. Sabay na tumaas ang aming kuryosidad at pagkaalisto. Nilinis namin ang aming pinagkainan ng noodles at dahan-dahang lumapit sa tindahang iyon. Pagpasok namin, may malakas na pop music na tumutugtog pero talagang walang bantay. Walang tao sa counter at tanging mga malalaking freezer lang ang umaandar na may mahinang mekanikal na tunog. Excuse me, may tao po ba rito? Mahina kong sabi sa wikang Ingles pero walang sumagot. Nagkatinginan kami. Ano to? Totoo ba to? Isang tindahan na walang bantay, sabi ni Tamar na nanginginig ang boses. Sa loob ng tindahan, maraming uri ng ice cream at mga candy ang maayos na nakasalansan. At sa halip na isang kahera, mayroong isang self-service payment kiosk sa tabi. Sa sandaling iyon, biglang hinawakan ng mahigpit ni Noam ang braso ko. Yara, lumabas na tayo. Hindi maganda ang kutob ko. Nang tanungin ko kung bakit, bumulong si Noam na may seryosong mukha, isa itong patibong. Walang tindahang walang bantay na nagbabantay rito. Baka isa itong trap na may nakatanim na bomba o baka taktika para palabasing magnanakaw ang mga dayuhan. Sa Israel, tinuruan tayo na ang mga espasyong walang tao ay danger zone, di ba? Itinuro ni Noam ang kisame. Tignan nyo, may CCTV. Nire-record ang lahat ng kilos natin. Lumabas na tayo, bilis. Sa sandaling marinig ko ang mga salitang iyon, nanlamig din ang likod ko. Kung iisipin sa lohikal na paraan, kakaiba nga na magkaroon ng napakaraming produkto sa isang tindahan na walang nagbabantay. Paano kung may dumating na magnanakaw at kunin ang lahat? Eksakto sa sandaling kami ay aatras na nang may matinding kaba upang lumabas ng tindahan, isang lalaking nasa high school ang edad, may suot na backpack, ang pumasok habang kumakanta-kanta pa. Hindi pinansin ng bata ang presensya ng mga dayuhang tulad namin at kaswal na binuksan ang freezer. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang ice cream at dumiretso sa self-service kiosk. Iniskan ng bata ang barcode, naglabas ng lukot na pera mula sa bulsa niya at ipinasok sa makina. Tumunog ang barya na nangahulugang may sukli. Kinuha ito ng bata, binuksan ang balot ng ice cream at lumabas ng tindahan na parang walang anumang espesyal na nangyari. Nanigas kami sa aming kinatatayuan na parang bato, hindi makagalaw sa loob ng ilang segundo. Ano? Anong nangyari doon? Sabi ni Tamar sa napaos na boses. Nagbayad siyang mag-isa at umalis kahit walang tao sa tindahan, kahit walang nakabantay sa kanya at kahit napakadaling magnakaw. Walang sino man ang nagtangkang kumuha ng hindi nagbabayad. Ang lungsod na ito ay hindi maipapaliwanag sa simpleng pagsasabing ligtas ito o magaling ang mga pulis nila. Ito ay isang mukha ng lipunang ganap na naiiba. Nanginginig na sabi ni Noam.
Sinaulo ba ng mga tao sa bansang ito ang lahat ng textbook sa moralidad mula nang ipanganak sila? Paano nila nagagawang magtiwala ng ganito sa isa't isa? Sa sandaling marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman kong nag-aalab sa init ang dibdib ko. Hindi ko namalayan, naluha ang aking mga mata. Dahil sa Israel, normal na dumaan sa mga metal detector at ipasuri ang mga bag kahit papapasok ka lang sa isang maliit na grocery store. Sa Israel, ang tanging paraan para mabuhay ay ang paghihinala sa isa't isa at ang laging pagiging mapagbantay. Ngunit sa bansang ito ng Pilipinas, ang sitwasyon ay ganap na kabaligtaran. Ang pagtitiwala sa ibang tao ay hindi isang espesyal na gawain, kundi isang ordinaryong pang-araw-araw na gawain. Tila ba hindi takot sa mga hindi nakikitang armas ang nagdidisiplina at nagpapanatili sa lipunan, kundi isang malaking hindi nakikitang lambat ng pagtitiwala ang tahimik na sumusuporta sa bansang ito. Tila kami dinala sa isang banal na lugar. Dahan-dahan kaming bumalik sa loob ng tindahan muli. Kumuha kaming 3 ng aming paboritong ice cream at pumila sa harap ng self-service payment kiosk. Pinindot ko ang English menu sa screen, ipinasok ang card at kinumpleto ang pagbabayad. Payment successful. Kahit pa ang boses ng makina na iyon ay walang emosyon, sa sandaling iyon, mas mainit itong pakinggan kaysa sa anumang magiliw na pagbati sa buong mundo. Pakiramdam ko ay tila sinasabi sa akin ng bansang ito ng tahimik. Nagtitiwala kami sa inyo, ligtas kayo rito. Sa aming paglalakad pabalik sa hotel, malamig ang ice cream sa aking kamay, ngunit ang dibdib ko ay nagniningas sa kakaibang init. Kumagat ng malaki si Tamar at tumingala sa kalangitan sa gabi habang sinasabing, "Yara, kung titira ako rito, tingin ko kaya ko nang itigil ang pag-inom ng mga tranquilizer at pampakalmang gamot na iniinom ko araw-araw." Nang marinig ang mga salitang iyon, nagkatinginan kami at tumawa na may medyo malungkot na pakiramdam. Ngunit sa parehong pagkakataon, gumaan ang loob namin. Kahit mag-aalas 3 na ng madaling araw, maliwanag pa rin ang lungsod ng Maynila. Subalit ang liwanag na iyon ay hindi lang ordinaryong liwanag na likha ng kuryente, kundi liwanag na nilikha ng tiwala ng milyon-milyong tao na nakatira sa lungsod na ito. Nang gabing iyon, naranasan namin ang pinakamatamis na pagtulog, walang anumang banta ng armas, sa unang pagkakataon sa aming mga buhay. Gayunpaman, kinabukasan ng umaga, nang magsimula ang opisyal na pag-ikot sa Maynila, ang lugar na dinala sa amin ni Teacher Galia ay hindi isang magarbong mall. Doon, makikita namin ang isang realidad na lubhang hawig sa kasaysayan ng digmaan ng kalayaan ng Israel. Ngunit mayroong isang bagay na ganap na magkaiba. Ito ang simula ng tanong na ihaharap ko sa aking ama na nasa command bunker na may lumuluhang mga mata. "Papa, bakit tayo namumuhay ng may mga armas na ganito?" Kinabukasan ng umaga, ang nakakasilaw na sikat ng araw ay tumagos sa mga siwang ng kurtina sa hotel. Ang insidente sa walang bantay na tindahan ng ice cream kagabi ay tila isa pa ring panaginip sa aking isipan. Sumakay kami ng bus nang may kaba sa aming mga dibdib. Si Teacher Galia, na may makahulugang ngiti at hindi ang kanyang karaniwang seryosong ekspresyon, ay kumuha ng mikropono. "Makinig ang lahat. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang isang napaka-espesyal na lugar. Madalas tawagin ng ibang bansa sa Asya ang Israel at Pilipinas na may pagkakahawig na mga bansa dahil ba napapaligiran tayo ng mga higanting bansa. Ngayon, malalaman ninyo mismo ang tunay na dahilan. Ang malaking bus na sinasakyan namin ay dumaan sa sentro ng lungsod na puno ng matataas na gusaling salamin bago tumahak patungo sa direksyon ng Bataan. Pero bago iyon ay may dumaan kami sa isang malaking plaza sa Maynila. Sa labas ng bintana, nakalatag ang walang katapusang highway at ang agos ng abalang mga taong naglalakad. Hindi ko talaga lubos maisip kung paano ang maunlad at masiglang lungsod na ito ay may kaugnayan sa digmaan. Subalit hindi nagtagal, nang huminto ang bus sa harap ng isang malaking pambansang dambana, hindi namin napigilang mamangha. Ito ay ang dambana ng Kagitingan at ang mga alaala ng ikalawang digmaang pandaigdig sa bansa. Nakatayo sa pasukan ng plaza ang mga higanting rebultong tanso na sumalubong sa amin, ang sundalong sumusugod, ang inang may bitbit na mga gamit sa paglikas, ang mga batang umiiyak sa takot. Ang lahat ng pagdurusa at mga hiyaw na iyon ay nakaukit sa malamig na metal na parang na-freeze sa oras. At ang tuluyang nagpapako sa aking mga paa ay isang rebulto sa gitna ng plaza, isang rebulto ng 2 Pilipinong magkapatid na magkayakap sa gitna ng pagkawasak. Ang kuya ay nakauniporme ng militar na punit-punit,
at ang nakababatang kapatid na nasugatan magkayakap habang lumuluha. Nang makita ko ang rebultong yakap na para bang tinitiyak ang init ng katawan ng isa't isa matapos isantabi ang kanilang mga armas, kumirot ang dibdib ko na parang hinihiwa ng matalim na kutsilyo. Dahil kami sa Israel ay ilang dekada na ring dumanak ng dugo laban sa mga Palestino at sa mga higanteng bansang Arabo sa paligid namin. Pumasok sa isip ko, posible kayang kami rin ay katulad ng dalawang magkapatid sa rebultong iyon? Sa katunayan, mga taong nagbabahagi ng parehong lupa ngunit hindi makatakas mula sa tanikala ng trahedya na nagbabarilan sa puso ng isa't isa. Sa mabibigat na hakbang, gumalaw kami papasok sa exhibition hall. Mga black and white na litrato ng nawasak na Maynila, mga lumang uniforme ng sundalo, at mga piraso ng bakal na butas-butas ng bala ang tahimik na nagsasalaysay ng kwento ng trahedya mahigit 70 taon na ang nakararaan. Ito ay record ng panahong nagsimula ang digmaan, gumuho ang lungsod at nawala ang lahat sa mga tao. Habang binabasa ang paliwanag sa Ingles, namumutlang nagsalita si Noam, "Yara, kaparehong-kapareho ito ng digmaan natin para sa ating kalayaan, di ba?" Nang marinig ang mga salitang iyon, tahimik akong tumango. Ang Israel din, matapos ideklara ang kalayaan, ay nakaranas ng krisis kung saan ang mga militar mula sa mga kalapit bansa ay sabay-sabay na sumalakay at muntik na kaming mabura sa mapa. Ang kasaysayan ng malayo at islang bansang ito ay sobrang magkahawig sa amin. Isang arkipelago na may limitadong mapagkukunan noong panahong iyon, nasangkot sa isang malaking digmaan, World War II, bago pa man tuluyang maghilom ang mga sugat ng kolonyalismo. Habang dahan-dahan kaming naglalakad sa eksibisyon, nakita namin ang mga record ng kahindik-hindik na pakikipaglaban para mabuhay na naranasan ng mga mamamayan ng bansang ito. Mga sulat mula sa mga batang sundalong may maamong mukha na napilitang humawak ng baril, mga lalagyan ng tubig na tinagos ng bala, mga litrato ng Maynila, ang tinaguriang Pearl of the Orient na nadurog at naging abo. Ang lahat ng iyon ay isang mundo na ganap na naiiba sa modernong Maynila na tinahak namin sakay ng bus ilang oras pa lamang ang nakalilipas. Si Teacher Galia, na nangingilid ang luha sa mga mata, ay humarap sa amin. Ang mga mamamayan ng bansang ito ay bumangon muli mula sa mga abo kung saan walang natira. Nagpatuloy siya sa kalmadong boses. Kagaya ng henerasyon ng ating mga lolo at lola na nagtayo ng bansa habang nagtatanim ng mga puno ng orange sa tigang na disyerto, ang mga tao sa bansang ito, sa pamamagitan ng hindi masukat na pasensya at determinasyong hindi sumuko, ay nagtayo ng isang mahimalang lipunan na nakikita natin ngayon. Naglakad ako ng may mabibigat na hakbang patungo sa pader ng alaala, kung saan ang mga pangalan ng mga nasawi sa digmaan ay nakaukit sa walang hangganang itim na batong pader. Hindi mabilang na mga pangalan ang tahimik na nakaukit doon. Ang mga pangalang iyon ay parang malalaking haligi na sumusuporta sa mapayapa at nagniningning na kalakhang Maynila kung saan kami nakatayo ngayon. Sa eksaktong oras na iyon, ang smartphone sa bulsa ko ay mabilis na nag-vibrate. Isa itong video call mula sa aking ama. Huminga ako ng malalim at sinagot ang tawag. Ang aking ama sa screen ay nakaupo sa underground command bunker. Suot pa rin ang kanyang maalikabok na combat uniform. Sa likod niya, kumikinang ang hindi mabilang na mga operational map at radar screen. Sa ilalim ng mga mata ni Papa, nakaukit ang anino ng matinding pagod. "Yara, okay ka lang ba? Walang problema? Ang sitwasyon dito ay medyo tumitindi at pinaigting na rin ang security control natin. Huwag kang magpapakampante." Ang boses ni Papa ay mas magaspang at nagmamadali kaysa sa dati. Kung sa ordinaryong araw ito, baka napabuntong hininga ako dahil masyado siyang nag-aalala. Ngunit sa araw na iyon, nagbuhol ang lalamunan ko at hindi ako makapagsalita. Sa harap ko, naroon ang maaliwalas at mapayapang asul na kalangitan ng Pilipinas. At sa loob ng screen ng smartphone ay ang mukha ng aking ama na patuloy na tensyonado sa loob ng underground bunker. Hindi alam kung kailan darating ang panganib. Napakalupit ng pagkakaiba ng dalawang mundong ito. Sa wakas, nakapagsalita ako. "Pa, nandito ako ngayon sa isang war memorial ng bansa." Bahagyang tumango si Papa. "Oh, ang lugar na iyon ay tiyak na isang malungkot na lugar na nagsasalaysay ng mabigat na kasaysayan tulad ng Holocaust Memorial Museum natin." Dahan-dahang nagbuntong hininga si Papa sa kabilang linya at kalmadong nagsalita. Hawak ang smartphone ng nanginginig kong kamay.
Iniba ko ang direksyon ng kamera at itinutok ito sa itim na batong pader kung saan nakaukit ang mga pangalan ng mga biktima ng digmaan. At ipinakita ko rin sa aking ama ang tanawin ng mga batang Pilipinong maligayang naghahabulan at nagtatawanan sa plaza sa tapat nito. Pa, pero may isang bagay na sobrang kakaiba rito, sabi ko. Ang Pilipinas ay isa ring bansa na nasa gitna ng matinding tensyon sa seguridad, di ba? Narinig ko sa balita na ang malaking krisis sa karagatan nila laban sa malalaking puwersa ay pwedeng sumabog anumang oras. Ngunit walang kahit anong anino ng pag-aalala sa mukha ng mga taong naglalakad sa lungsod. Walang natatakot na magkakagyera bukas, kaya hindi sila nag-uunahang bumili ng tubig o pagkain. Sa loob ng subway nila, walang ni isang tao na may dalang gas mask. Habang nagsasalita ako, nagsimulang manginig ang boses ko. Hindi ko namalayan na tumutulo na ang mga luha sa pisngi ko. Nakita ko ang ekspresyon ng aking ama sa screen na nanigas dahil sa pagkalito. Tayo, gabi-gabi tayong kinikilabutan sa tunog ng pulang sirena at tumatakbo sa mga bomb shelter. Pakiramdam natin, ang nag-iisang layunin natin sa buhay ay ang makaligtas. Pero ang mga tao sa bansang ito ay iba. Hindi lang sila nabubuhay para makaligtas, kundi ine-enjoy nila ang buhay mismo. Nagpatuloy ako habang pinipigil ang aking paghigbi. Nagtatanim sila ng mga bulaklak sa lungsod sa halip na tumakbo sa bomb shelter. Nagbabasa sila ng libro sa kanilang mga anak sa halip na magturo kung paano humawak ng baril. At sa wakas, ibinato ko ang tanong na matagal ko nang kimkim sa kaibuturan ng aking puso sa loob ng 19 ng taon. Papa, posible kaya na ang paraan natin ng pakikipagdigma ay likas na mali? Posible kaya na ang ideyang ang kapayapaan ay mapoprotektahan lamang ng isang napakalakas na puwersang militar ay isang malaking pagkakamali? Sa kabilang banda ng screen ng smartphone, ang aking ama na nakaupo sa bunker ay natahimik sandali. Ang mahabang katahimikan ay tumagal kaya't inisip kong naputol ang koneksyon. Ang mga pulang tuldok sa radar screen sa likuran ng aking ama ay tahimik na kumikislap. Sa wakas, dahan-dahang ibinaba ng aking ama ang kanyang tingin at nagsalita sa napaos na boses. Yara, baka tama ka. Nagpatuloy siya. Ang mundong nakikita mo diyan ngayon, isang lipunan kung saan pwede kang matulog ng mahimbing ng walang hawak na baril. Ang ordinaryong buhay kung saan hindi mo kailangang tumakbo sa bomb shelter gabi-gabi. Iyan talaga ang tunay na kinabukasan na gusto kong iwanan para sa iyo simula pa noong kabataan ko, kahit pa kailangan kong itaya ang buhay ko. Matapos ang tawag, tumayo ako sa harap ng itim na batong pader na iyon at umiyak ng humihikbi sandali. Hindi lang pala ito basta isang bansa na gumagawa ng mga microchips at nagkakaroon ng mabilis na pag-unlad ng ekonomiya. Ang mga mamamayan ng bansang ito ay parang mga magsasaka na nagtanim ng mga bulaklak ng pag-asa gamit ang kanilang mga luha bilang binhi mula sa mga guho at sa maladisyertong pagkasira. Ang kapayapaang pinoprotektahan nila ay hindi sa pamamagitan ng lakas ng mga armas o misil, kundi sa pamamagitan ng pagsisikap, pasensya ng mga tao, at ang pagtitiwalang nabuo sa paglipas ng panahon. Iyan ang matinding pagkakaiba ng Pilipinas at Israel, kahit na may mga pagkakatulad sa ilang aspeto ng kanilang kasaysayan. Nang mamula ang aming mga mata, lumabas kami ng memorial at muling sumakay sa malaking bus. Ang aming mga dibdib ay naging mabigat at lumubog. Ngunit sa ilalim ng aming mga puso, isang pag-asang hindi pa namin nakikita kailanman ang nagliyab na parang maliit na apoy. Dahil nakita namin mismo ang ebidensya na ang mga tao ay kayang bumuo ng isang napakagandang lipunan kahit walang sandata. Subalit, ang aming kagalakan at kapayapaan ng isip ay hindi nagtagal. Nang subukan naming magpahinga sandali sa loob ng bus, ang sumunod na mga salita ni Teacher Galia ay biglang gumising sa amin. Nagbigay siya ng isang hindi inaasahang direksyon sa driver ng bus. Ang bus ay dahan-dahang nagbago ng direksyon at tumahak papunta sa isang baybayin sa kanluran sa probinsya ng Zambales na kaharap sa West Philippine Sea. Ang tanawin sa labas ng bintana ay nagsimulang magbago. Ito ay daan patungo sa isa pang realidad na nakatago sa likod ng kapayapaan. Kalmadong sinabi ni Teacher Galia, "Makinig ang lahat, ngayon ay pupunta tayo sa isang lugar kung saan maiintindihan ninyo ang bansang Pilipinas sa totoong kahulugan nito. Nakita na ninyo ang magarbong pag-unlad at ang magandang panlabas ng Maynila. Ngayon, gusto kong makita ninyo mismo ang kakilakilabot na halaga na patuloy na binabayaran ng bansang ito upang protektahan ang kasaganaan na iyon."
Matapos sabihin iyon ni Teacher Galia, habang bumibiyahe ang bus sa expressway palayo ng lungsod patungo sa base militar sa Baybayin, naging kasing lamig ng yelo ang kanyang boses. Mabilis na nagbago ang tanawin. Ang mga modernong skyscraper at tahimik na tanawin na nakita namin kanina ay nawala. Sa halip, nagsimulang lumitaw ang mahahabang bakod, mga radar station at mga pasilidad para sa Coast Guard at Navy. Kapansin-pansing kumonti ang mga sasakyang dumadaan sa kalsada at kahit ang hangin ay naging malamig at mabigat. Si Noam na nakatingin sa labas ay nagsimulang huminga ng mas mabilis. Sa gilid ng kalsada patungo sa base, mayroong walang katapusang bakod na bakal. Sa ibabaw nito ay may makapal at matutulis na barbed wire. Ang mga watchtower ay nakatayo sa bawat distansya at sa mga estratehikong bahagi, may mga sementadong pader upang harangin ang anumang malalaking sasakyang pampasabog o atake. Ang tanawing iyon ay sobrang kahawig ng mga tense na border zones na nakasanayan naming makita sa Israel, sa Gaza o sa aming hilagang hangganan sa Lebanon. Nakakasakal, sabi ng namumutlang si Noam habang nakahawak sa dibdib niya, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ako rin, pinagpawisan ng malamig sa aking likod at mahigpit na nakahawak sa armrest ng upuan. Ang realidad na ang bansang inakala naming simpleng tourist destination ay nagtataglay pala ng isa sa pinakatensyonadong military outposts sa rehiyon laban sa isang dambuhalang superpower ay biglang sumakal sa aming mga dibdib. Matapos dumaan sa ilang mahigpit na checkpoints, sa wakas ay dumating ang bus sa frontline base na nakaharap sa West Philippine Sea. Pababang-pababa pa lang namin ng bus, ramdam na ng buong katawan namin na napakabigat at tensyonado ng hangin. Ang mga sundalong naka-duty ay nakatayong tuwid na parang bato at hindi gumagalaw. Sa likod ng kanilang mga dark sunglasses, ang kanilang malalamig na tingin ay tila nakatitig sa amin at sa karagatan. Pinigil namin ang aming hininga habang naglalakad kasunod ng aming guide. Sa ibaba ng aming mga paa, may isang manipis na dilaw na linya sa pantalan. Ang linyang nakikita ninyo sa inyong paanan ngayon ay ang hangganan ng security zone, sabi ng kalmadong boses ng military guide. Kung hahakbang kayo kahit 1 pulgada lampas dito patungo sa mga barko, iyon ay isang ganap na magkaibang jurisdiksyon ng militar na handa sa digmaan. Sabay-sabay kaming tumingin sa ibaba at nang dahan-dahan naming iniangat ang aming mga ulo, naramdaman namin ang matinding kabog sa aming dibdib. Sa unahan, nakatayo ang mga sundalong naka-combat uniform at may mga matataas na kalibre ng baril. May hawak silang malalakas na binocular, patuloy at masusing nagmamanman sa mga barko ng kalaban na nagpapakita ng agresyon sa malayo. Hindi ito isang mapayapang espasyo. Ang kapayapaan doon ay hindi dahil tapos na ang digmaan, kundi isang tense na sitwasyon kung saan ang militar ay laging nakahanda at may daliri na nakapatong sa gatilyo. Ang pakiramdam na ang malaking kalaban ay nasa labas lang ng teritoryong iyon ay mas malinaw at nakakakilabot pa kaysa sa tensyong nararanasan namin sa Israel. Agad kaming bumalik sa bus at nilisan ang lugar. Ngunit ang pangyayaring tuluyang wumasak sa aming pananaw sa mundo ay hindi ang mga bakal na bakod sa lugar na iyon. Ito ay mangyayari sa loob ng bus, sa halos 1 oras naming biyahe pabalik sa sibilisasyon. Habang umaandar ang bus pababa-pabalik patungo sa Subic at pabalik sa direksyon ng Maynila, 30 minuto, 40 minuto at pagkatapos ay 50 minuto ang lumipas. Ang tanawin sa labas ng bintana ay nagbago sa isang kisap mata. Para bang may naglipat ng eksena sa isang pelikula. Ang mga bakal na bakod at sementadong pader ay biglang nawala. Sa lugar na iyon, may mga cafe na tumutugtog ng musika at maayos na nakatayo ang mga malalaking shopping mall. Imbes na mga armadong sundalo na nakaalerto, nakita namin ang mga kabataang magkasintahan na nakadamit ng magara, naglalakad na may hawak na iced coffee o halo-halo. Ang mga bulaklak ay nagliliparan sa kalsada na puno ng mga puno at sila ay dahan-dahang naglalakad habang nagtatawanan. 1 oras lang ang nakalipas, kami ay nanginginig sa takot sa frontline base, nararamdaman ang matalim na tingin ng mga sundalo. Ang katotohanan na may isang mundo na ganito kapayapa sa iisang bansa ay hindi namin maunawaan. Totoo bang iisang bansa pa rin to? Sigaw ni Tamar habang idinidiin ang mukha niya sa bintana. Yara, tignan mo. Nagtatawanan sila habang nagse-selfie. 1 oras lang ang layo nito mula sa lugar na yon. Ganon kalapit, pero doon, ang mga sundalo ay nakaharap sa banta gamit ang baril. Habang dito, kumakain sila ng ice cream sa cafe. Ano to?
Napahawak na rin sa ulo si Noam dahil sa hindi makapaniwala. Paano nila nagagawang mamuhay ng normal na ganito kalapit sa ganoong kapanganib na lugar? Tama ang mga sinabi niya. Sa aming bansa, ang tensyon sa border ay mabilis nakakalat sa buong lipunan. Kung may racket na pinakawalan, agad natutunog ang mga sirena sa kapital. Iiwan ng mga tao ang kanilang mga kape at mabilis na tatakbo para magtago. Ang takot sa digmaan at ang pang-araw-araw na buhay ay hindi kailanman pwedeng mapaghiwalay. Ngunit ang bansang Pilipinas ay naiiba. Napakalapit ng banta. Kung susukatin sa distansya, maaaring mas malapit pa ito kaysa sa aming bansa. Subalit hindi hinahayaan ng mga tao rito na lamunin ng takot ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Iniisip pa rin ng mga tao kung saan sila kakain ng tanghalian ngayon. Namimili ng pelikulang panonoorin sa katapusan ng linggo at patuloy na namumuhay ng normal. Idiniin ko rin ang mukha ko sa bintana at pinagmasdan ng mga taong naglalakad sa lungsod. Sa sandaling iyon, isang malaking realisasyon ang sumibol sa aking dibdib. Ang tunay na lakas ng bansang ito marahil ay hindi nasa ekonomiya nito o sa teknolohiya. Ito ay ang lakas na hindi isuko ang pang-araw-araw na pamumuhay kahit sa gitna ng takot. Hindi ito simpleng pagtanggi sa takot, kundi ang determinasyong mabuhay ngayon kahit hindi nagpapadaig sa pangamba ng digmaan. Ang determinasyong iyon ang sumusuporta sa lipunang ito. Tila kinakaharap ng mga tao ang takot hindi gamit ang mga armas o misil, kundi sa pamamagitan ng pinakamalakas nilang sandata, ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Pumasok muli ang bus sa pangunahing kalsada ng Maynila at bumagal. Mabilis na tumibok ang puso ko. Gusto ko pang malaman ng higit pa ang tunay na lakas na nagpapatakbo sa lipunang ito. At kinabukasan, iiwan namin ang maningning na lungsod sa itaas upang tumungo sa ilalim ng lupa ang Metro Manila Subway kung saan milyon-milyong tao ang bumibiyahe. Dito, masasaksihan namin ang isang kaayusan at pagtitiwalang ginawa ng konsensya ng mga tao, isang bagay na hindi maipapaliwanag ng kapangyarihan lang ng batas o ng pulis. Isa itong tahimik na parada ng mga mamamayan na mas disiplinado pa kaysa sa armadong militar. Noong nakaraang araw, nasaksihan namin ang malalim na kontradiksyon ng mga tanawin kung saan ang mga barbed wire sa frontline at ang kapayapaan sa kabilang banda ay umiiral ng sabay. Kinabukasan, nagtungo kami sa isa pang mundo ng Maynila, ang malawak na underground na mundo kung saan ang milyon-milyong mamamayan ay gumagalaw araw-araw, malayo sa mga skyscraper at malls sa ibabaw ng lupa. Sinabi ni Teacher Galia na hahayaan niya kaming maranasan ang tunay na lakas na nagtataguyod sa lipunan ng Pilipinas mula sa ibaba ang kamalayan ng mamamayan at ang hindi nakikitang makina. 6:00 ng gabi. Pagkababa pa lang namin sa pasukan ng bagong subway system sa sentro ng lungsod na nagsisimula ng mapuno ng mga taong umuuwi mula sa trabaho, napawaw kami sa nakamamanghang eksena. Ang malaking underground plaza at ang hindi mabilang na interconnection lanes ay napuno ng dagat ng tao. Ang alon ng mga taong may itim na buhok ay umaagos na parang malaking ilog, palaging nagmamadali. Para sa aming mga lumaki sa Israel, ang isang lugar na napakaraming tao ay natural na nagdudulot ng takot. Dahil sa Tel Aviv o Jerusalem, ang mga plaza o istasyon na punong-puno ng tao ay palaging may potensyal na maging target ng mga terorista. Kaya naman, nasanay na kaming palaging maging alerto sa mga kamay at bag ng mga tao sa paligid namin, kumikilos na laging tensyonado. Hindi ba to delikado? Mahigpit na hinawakan ni Tamar ang braso ko at bumulong. Sa ganitong dami ng tao, kung may magdala ng bomba, walang makakapansin. Nagkahawak kamay kaming magkakaibigan at dahan-dahang bumaba sa platform, humigit kumulang 30 metro sa ilalim ng lupa. Sa platform, maayos na nakatayo ang mga transparent glass walls at may mga pinto para maiwasang may mahulog sa riles. Hindi nagtagal, narinig ang anunsyo at pumasok ang tren kasabay ng malakas na ihip ng hangin. Punong-puno na ang loob ng tren na halos wala ng lugar para tumayo. Inaasahan kong magkakaroon ng gulo pagbukas ng pinto at mag-uunahan ang mga tao sa pagpasok. Dahil sa mga pampublikong sasakyan sa Israel, madalas magkasigawan ang mga tao at magtulakan para lang makakuha ng upuan. Subalit nang bumukas ang mga pinto, isang hindi kapani-paniwalang eksena ang nangyari sa harap ng aking mga mata. Ang mga taong nakatayo sa harap ng pinto
ay tila binigyan ng senyas, sabay-sabay silang humawi pakaliwa at pakanan, gumagawa ng isang malinaw na daanan. Katulad ng tagpo sa Biblia, kung saan hinati ni Moises ang dagat, ang mga taong naghihintay sa labas ay hindi gumalaw kahit isang hakbang hanggang sa ang lahat ng pasahero sa loob ng tren ay makababa. Walang pulis na sumisipol para magbigay ng direksyon, walang sundalo na nananakot gamit ang baril, ngunit ang libu-libong tao ay sumusunod sa isang hindi nakikitang patakaran na may perpektong disiplina at kaayusan. Tinangay kami ng agos ng mga tao papasok sa loob ng tren. Ang hangin sa loob ng tren ay puno ng init ng katawan ng mga tao. Sa gitna ng punong-punong tren na iyon, nakita ko ang isa pang hindi kapani-paniwalang eksena. "Yara, tignan mo doon," nagulat na tinuro ni Noam. "Nakita mo ba yon? Lahat ng tao rito ay nakatayo at mukhang pagod na pagod mula sa trabaho, pero bakit yung isang upuan na yon ay walang nakaupo?" Totoo nga. Sa loob ng tren na sobrang sikip kung kaya't halos hindi ka makagalaw, iisang upuan lang ang naiwang malinis at bakante. Ang upuang ito ay kulay pink at may nakasulat na palatandaan na ito ay priority seat para sa mga buntis. Sa mismong harap ng aking mga mata, isang lalaking empleyado na may dalang mabigat na bag at isang batang estudyanteng mukhang pagod na pagod ay hindi man lang nagtangkang umupo sa upuang iyon. Sa Israel, ang ganyang bakanting upuan ay siguradong pagmumulan ng mainit na pagtatalo. Siguradong may taong magtataas ng boses para igiit kung sino ang mas pagod at kung sino ang mas may karapatang umupo. Ngunit ang mga Pilipino, kahit walang nakatingin at kahit pakiramdam nila ay mababali na ang kanilang mga binti sa pagod, hinayaan nilang bakante ang upuang iyon na parabang isa itong sagradong lugar na hindi pwedeng galawin. Ang kahandaang isakripisyo ang sariling karapatan at ginhawa para sa isang babaeng nagdadalang tao at para sa isang bagong buhay na maaaring dumating anumang oras ay hindi isang disiplina na maaaring ipilit sa pamamagitan ng multa o parusa. Ito ang pinakamataas na uri ng purong kamalayan at mabuting asal na binuo ng buong lipunan sa paglipas ng maraming taon. Ang hindi nakikitang kabutihang iyon ang siyang totoong Iron Dome at hindi nakikitang kalasag sa puso ng mga Pilipino. Nang hapong iyon, na may malalim na pagkamangha, nagtungo kami sa isang malaking parke sa gilid ng Pasig River malapit sa Kapitolyo. Ang tanawin sa gabi ng malawak na ilog at ng tulay na kumikinang ay sadyang napakaganda. Ngunit ang mas nagpagulat sa amin ay ang kalayaan sa lugar na iyon. Sa Israel, ang mga mahalagang pinagkukunan ng tubig ay mahigpit na binabantayan, pinapalibutan ng bakod at mga guwardiya. Ngunit ang tabing ilog na ito ay ganap na bukas sa mga tao nang walang anumang restriksyon. Naglatag kami ng banig sa damuhan at nag-order ng sikat na pagkaing Pinoy gamit ang delivery app, isang bucket ng Jollibee Chicken Joy at palabok. Nang dumating ang delivery rider, bitbit ang mainit na pagkain pagkaraan ng halos 25 minuto, doon pa mismo sa gitna ng damuhan sa parke na walang eksaktong address, hindi namin napigilang maghiyawan sa tuwa. Pagkatapos naming mabusog, naglakad-lakad kami sa tabing ilog at nakakita ng isang libreng outdoor gym area. Nang mag-alangan ako sa harap ng isang pull-up bar dahil hindi ko alam kung paano ito gagamitin, isang matandang lalaking Pilipino na may puting buhok at nakasuot ng puting jogging pants ang lumapit sa akin. Automatikong nanigas ang katawan ko. Para sa amin, ang paglapit ng isang hindi kilalang lalaki sa parke tuwing gabi ay isang banta sa seguridad. Ngunit ngumiti ang matanda nang may kabaitan at sinabing, "Shalom." Ito ay isang perpektong pagbati sa wikang Hebrew. Nang makita niya ang gulat sa aming mga mukha, tumawa ang matanda at nagpaliwanag gamit ang wikang Ingles. Noong kabataan ko, nagtrabaho ako bilang OFW, isang construction worker at minsan caregiver sa Tel Aviv at Haifa doon sa Middle East. Natutunan ko rin ang tungkol sa mga kibbutz at komunidad ninyo doon noong mga panahong iyon. Itinuro sa akin ng matanda kung paano gamitin ang exercise equipment habang kalmadong nakatingin sa umaagos na tubig sa ilog. Ngayon, napakagandang tignan ng ilog na ito, di ba? Ngunit noong bata pa ako, noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang ilog na ito ay kulay pula dahil sa dugo sa gitna ng digmaan. Maraming tao ang nawalan ng buhay sa ilalim ng mga tulay na yan. Nagpatuloy siya. Kahit pa ganoon, hindi kami sumuko. Nagpunta kami para magtrabaho sa ibang bansa tulad ng mga OFW, nagsikap ng maigi at muling itinayo ang bansang ito mula sa wala. Ngayon,
Ang mga apo ko ay ligtas ng nakakapaglaro dito sa damuhan ng hindi natatakot. Iyon ang pinakamahalagang bagay na naiprotektahan at naiwan ng aming henerasyon para sa kanila. Pagkatapos kumaway ng matanda at tuluyang maglaho sa dilim ng gabi, hindi kami makagalaw sa aming kinatatayuan sa loob ng ilang minuto. Maraming matatanda sa Israel ang nakaranas din ng digmaan. Ngunit sa kanilang mga mata, laging naroroon ang anino ng pag-aalisto at mga bangungot ng nakaraan. Ngunit sa mga mata ng matandang Pilipinong ito, mayroong kalmado at kapayapaan na yumayakap sa ibang tao na makikita lamang sa mga taong nakaahon na sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan. Kinabukasan ng umaga, bumisita kami sa isang pampublikong high school sa Maynila. Nagulat kami sa libreng mainit na pagkain na inihahain sa kanilang malinis na cafeteria. Ngunit ang talagang nagpagulat sa amin ay pagkatapos ng lunch break. Kasabay ng tunog ng bell, kinuha ng mga estudyante ang kanilang mga walis at mop mula sa likod ng silid-aralan at nagsimulang linisin ang ilalim ng kanilang mga desk at ang sahig ng pasilyo ng tahimik ang konsepto ng brigada at pang-araw-araw na cleaners. Sa mga paaralan sa Israel, ang paglilinis ay ginagawa ng mga contracted cleaning agencies. Natututo kaming makakuha ng mataas na kaalaman at maging mga leader. Ngunit hindi kami tinuruan kung paano linisin ang sarili naming silid-aralan gamit ang aming sariling mga kamay. Bakit nyo nililinis yan ng kayo lang? Mas madali namang magbayad na lang ng cleaners, takang tanong ni Noam. Isang estudyanteng babae na may suot na salamin at hawak ang mop ang nagpunas ng pawis sa kanyang noo sabay ngiti. Dito kami naglalagi araw-araw. Kaya pakiramdam namin ang weird kung ibang tao pa ang maglilinis ng kinalat namin. Isa pa, kapag lahat kami sama-samang naglilinis, natural naming natututunan kung paano mag-cooperate at kung ano ang ibig sabihin ng responsibilidad. Responsibilidad. Ang salitang iyon ay tila bumaon ng malalim sa aking dibdib. Sa aming bansa, pinag-aaralan lamang namin kung paano baguhin ang mundo sa pamamagitan ng debate at mga salita. Ngunit hindi namin napag-aralan ang responsibilidad na gumawa ng mga maliliit na aksyon, tulad ng pagpulot ng basura sa ilalim ng aming sariling mga paa. Araw-araw, ang mga estudyanteng Pilipino ay humahawak ng walis at gumagawa para sa kanilang komunidad. Sa ganitong paraan nila natututunan ang tunay na pamumuno na sumusuporta sa lipunan ng pisikal. Ang study tour namin sa Maynila, na puno ng patuloy na pagkamangha, ay umabot na sa huling araw nito. Sa araw na iyon, binigyan kami ni Teacher Galia ng kalahating araw na libreng oras free time. Ang lokasyon ay sa Bonifacio Global City, BGC, isang shopping district na punong-puno ng mga turista at high-end na pamilihan. Isa itong regalo mula sa guro namin upang ma-enjoy namin ang fashion at mga pampaganda na sikat sa Pilipinas. Subalit hindi namin kailanman inakala na sa gitna ng marangyang lungsod na ito, may naghihintay na insidente na tuluyang wawasak sa kapayapaan na binuo namin hanggang ngayon, sa isang iglap lamang. Pagkababa pa lang namin mula sa istasyon papunta sa High Street, sinalubong kami ng malaking alon ng mga tao at dagat ng mga kumikinang na ilaw. Ang dance music ay tumutugtog mula sa mga speaker ng kalye, at ang amoy ng matatamis na pagkain at bango ng mga pabango mula sa mga stalls ay lumulutang sa hangin. Ang mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo at ang mga kabataang Pilipino ay pumupuno sa kalsada na parang malaking ilog. Para sa aming mga babaeng estudyanteng Israeli, ang mga cosmetics brands na nandito ay mga pangarap lang na nakikita namin sa TikTok o YouTube. Mabilis kaming pumasok sa isang malaking cosmetic store. "Yara, ang ganda ng kulay na to," masayang sabi ni Tamar habang sinusubukan ng isang pink na lipstick. Ang sales lady ay nakipag-usap sa amin sa matatas na Ingles at tinrato kami hindi bilang mga mapanganib na dayuhan, kundi bilang mga ordinaryong 18 taong gulang na dalaga. Nang ngumiti siya habang pinapahid ang lotion sa kamay ko, medyo kumirot ang dibdib ko. Dahil pagkalipas lamang ng ilang buwan, kailangan ko nang gupitin ng maikli ang mahaba kong buhok at pumunta sa tuyot na disyerto para sa aming military training. Magdadala ako ng mabibigat na armas imbes na makeup bag at magpapahid ako ng camouflage cream sa aking mukha imbes na lipstick. Iyon ang nakatakdang kapalaran na hindi matatakasan ng mga kabataang ipinanganak sa aming bansa. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin at mahinang bumulong. Ang sarap sanang mabuhay ng ganito. Magsusuot lang ng magandang damit, kakain ng masarap na tinapay kasama ang mga kaibigan at mamumuhay ng tahimik at mapayapa.
Paglabas namin ng tindahan, isang napakabango at masarap na amoy ang aming nalanghap. May bitbit kaming mga shopping bag sa parehong kamay, kaya bumili kami ng mainit na cheese corn dog sa isang stall sa gilid ng kalsada. Isa itong napakaikli ngunit napakasayang sandali, kung saan nakalimutan namin ang mga mabibigat na salita tulad ng digmaan, bomb shelter at terorismo kahit man lang sa loob ng ilang minuto. Ngunit ang kaligayahang iyon ay nawala sa isang iglap tulad ng bula. Habang naglalakad kami sa gitna ng siksikan ng mga tao para maghanap ng isa pang pupuntahan, bigla na lang tumigil si Tamar na parang tinamaan ng kidlat at sumigaw. Napatingin ang lahat ng taong naglalakad sa kalsada sa aming direksyon. "Tamar, bakit? Anong nangyari?" Sumagot siya, nanginginig ang boses. "Ang wallet ko. Wala na. Bukas ang zipper ng bag ko." Sa sandaling iyon, ang hangin sa paligid namin ay tila nagyelo. Ang bag ni Tamar ay ganap na walang laman. Wakas,